Hello mga padagla, kamusta po kayong lahat na may nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon? And for today's videos, magmuni-muni nga tayo about sa law of attraction. Naniniwala po ba kayo dito? Or hindi kaya naniniwala kayo or mas pinapaniwalaan nyo yung pagiging swerte or malas ng isang tao? Kapag shinare ko ba ito sa inyo, nag-overshare ako sa inyo about dito sa law of attraction, kakayanin nyo ba? Or kakayanin ba ng mental health mo po yung success na paparating sa buhay nyo? Kasi starting, I think 8 years ago, nung naging advocate or sabihin na natin malakas or lumalakas yung paniniwala ko sa law of attraction 8 years ago. Pero around nung year yun, meron kasing binigay sa akin, share sa akin yung kapatid ko yung law of attraction or The Secret of Life na compilation sa CD pa nun eh. So, pinanood ko siya. Tinapos ko pa siya, actually. Tinapos ko po siya. So, since then, nag-i-start na akong paniwalaan. Pero minsan may mga doubt eh. Diba? Tapos naging busy na rin. So, parang hindi ko masyadong pinukosan yun. Hindi ako nag-focus doon. So, 8 years ago nga, I surrendered to God. Lahat ng mga pangyayari sa buhay ko, lahat ng mga gusto kong questionin. Eh, diba lagi ko sinasabi na I never question God. And to think na never ako nag-ask ng help or nung guide, kasi tapang-tapang ko eh, diba? So, after ng isang scenario na nangyari sa buhay ko, na nagpa-realize sa akin na, uy, na parang kinalabit ako. Kailangan mo rin ng tulong ng ibang tao. Kailangan rin lumabas sa bibig mo yung paghingi ng tulong. So, lahat sinurrender ko na sa kanya lahat. Napagod lang. Sinurrender ko na sa kanya lahat. So, 8 years ago, doon na bumalik lahat ng mga realization ko ng mga law of attraction, law of assumption, and of course, personal development. Meron pa nga ako napanood na kailangan daw regulated yung system natin, yung sistema natin sa ating katawan para aware tayo or magmamatch talaga. Ito yung isang video ko na ginawa ko before. I think on evil eye, parang ganun din. So, yung evil eye kasi is a bad thing. So, ito naman, ina-attract mo yung pwedeng mangyari sa'yo, yung magandang mangyari sa'yo, yung abundance na darating sa'yo, yung wealth na darating sa'yo. Hindi lang swerte, kundi talagang meant to be kayo, talagang para sa'yo, talagang sinisigaw mo talaga sa universe at talagang nagko-comply siya, nagmamatch kayo ng body system mo at si universe. Kaya nga diba may kasabihan tayo, lahat ng mga nangyayari sa'yo is choices mo. Lahat ng mga nangyayari sa'yo is feeling mo, kamalasan. Puro pangit yung nangyayari sa'yo. Pero lahat ng mga nangyayari sa'yo is lahat may dahilan. Diba? Kung halimbawa, lagi naman akong sisimba, nagbe-prayer, pero ganito pa rin yung buhay ko. Dahil hindi nga regulated yung sistema mo po. Kung feeling mo, ginawa mo na lahat, eh, tanungin mo rin yung sarili mo kung handa ka nga talaga or hinanda mo yung sarili mo. Or baka mas pinag-uubusan mo na lang ng panahon yung pakipag-chismisa na lang sa mga buhay-buhay ng ibang tao. Ikaw yung tipo ng tao na, ay, bahala na. Diba? Prayer na lang talaga din. Yung kaka-prayer mo ba, eh, sinasabayan mo ng action. Like, Lord, bigyan niyo po ako ng sasakyan. Gusto ko magkaroon ng sasakyang pula. May trabaho ka ba? So, sigal, parang binibigyan rin tayo ng mga lessons para pag-aralan natin, parang teachers din. Ano yun, isusubo na lang sa'yo lahat. Diba? Hindi tayo sa pinapahirapan. Kailangan meron tayong matutunan muna. Kung kanda hirap-hirap ka ngayon, doble, triple yung nararamdaman mo. May paparating na blessing sa'yo, kailangan mo lang i-figure out kung paano. Meron din tayong mga plano sa buhay na hindi natutupad. Kunwari nga, halimbawa nga sasakyan. Kahit ako ng kahit ang taas ng profession ko. Pero bakit ganoon? Hindi pa rin ako makabili-bili ng aking sariling sasakyan. Pero kapag pinakumpute mo naman yung kaperahan mo, sasabihin, tama naman, makakapag-save naman din ako eh. So minsan hindi natin alam sa mga sarili natin. Biruin mo, nakikita mo, nakapag-ipon ka na lahat-lahat, pero sapat na para sa pambili mo ng sasakyan, pero hindi ka nakabili ng sasakyan. So tatanggalin din talaga yun ni Lord. Kasi hindi kayo meant to be, kasi nga, hindi ka pa ready. Meron ka pa pinapriority kung bakit hindi ka nakaipon para sa isang material na bagay na kagustuhan mo. Hindi mo pa sa kanya sinosurrender lahat-lahat at hindi pa nga nagmamatch yung mga sistema nyo, hindi pa regulated yung system mo para sa abundance. Let's say for example din, yung napanood ko na isa na kapag naiirita ka, di ba haba ng pila naiirita ka, napanood ko to dun sa Secret of Life. Eh di, naiirita ka, lalong napapatagal yung pila mo. Yung haba ng pila lalong padagdag ng padagdag at lalong patagal ng patagal.
Tapos yung isang malilate na late talaga kasi yun yung iniisip mo eh. Hindi naman siya totally negative, but then pumapasok sa isip mo yung pwedeng possible na mangyari sa'yo, na mangyayari talaga sa'yo kasi ina-attract mo nga siya. So sabi ko, nga, nangyari yun sa akin. And then one time, pinagtripan ko yung sarili ko. Sabi ko, sige nga, law of attraction. Malilate na ako. 2 minutes na lang, hindi na kaya. Tapos mag-shoes pa ako. Tapos meron pa akong hagdan. Malilate ako. Yun yung nasa isip ko, malilate ako. Oh my God. And then, nagkaroon na ng problem. Di ba merong timer na sakto. Alam ko sa sarili ko, si Prilo tama naman eh. Tapos palakad-lakad pa ako. Hindi na ako nagmamadali kasi alam ko sa sarili ko, late na ako. So, anong tawag mo dun? Swerte ako. Tadhana kami. Meant to be. Kasi hindi na late kasi kung ano yung iisip ko noong kinokontra ko, di ba? Ng body ko. Kinokontra ko eh. Kasi alam na ng brain ko na, late na ako, edi okay. Pero yung body ko, di ba? Parang ganun yung halimbawa, kinokontra mo, hindi kayo magka-align eh. So, ibig sabihin nito, yung manifestation mo at yung reality is hindi nag-align. At isa pang halimbawa, yun nga yung naghahanap ako ng work. Tapos sabi, punta muna ako ng Quiapo. So, napadaan nga ako dito sa Shangri-La Mall. Sabi ko, wow, ito yung ng papa ko noon dito nag-work. Pumunta kami dito ng bakasyon. Sabi ko sa isip ko, kailan kaya ako makakarating dito, makakapasok dito? So, hindi ko pa siya sinisigaw sa loob ng public bus. Hindi ko maisigaw. Basta, yun yung nasa isip ko, yung sistema na pumapasok na nag-a-align na nga sa aking system of account. So, eto na nga, after mag-prayer sa Quiapo, Lac Nazaren, naiyak-iyak na ako ng time na yun. So, eto na, tumatawag na sa aking 3310 phone. Sabi ganito, blah 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 and everything. And alam mo ba itong Rustan's Tower? Hindi po ma'am, saan po ba yun? Dito malapit sa Ortigas. Lahat ng landmark tinanong ko na nung sinabi, Shangri-La Mall. So boom! Doon ako nag-work. Diba? Sa Shangri-La Mall. So inisip ko na lang din, swerte din, diba? May swerte ako ngayon. Kasi madalas malas. And this time, sinuwerte lang din. Questionable. So I hope na sa lahat na makakapanood nito, yung realization ba? Yung pwedeng tanungin nyo yung mga sarili nyo kung handa na po ba talaga kayo. Regulated na ba yung inyong sistema? More on positives ba? Yung mga pumapasok sa utak nyo, sa katawan nyo. Although lahat tayo may pinagdaraanan din sa mga buhay-buhay, pero yung mga vibes na yon pinapalitan natin ng positive. Or nagagawa pa rin natin positibo habang inaharap natin yung ating mga problema. And at the same time, na-surrender na natin sa Kanya lahat ng pwedeng kagustuhan natin sa ating buhay-buhay. Yung wala na tayong mga win-worries na mga major problems, mga minors na lang din, diba? At kapag handa na kayo at regulated na yung sistema nyo, ibibigay niyan sa inyong Lord. Tama ba ako mga padaba? GB lang mga padaba. Good vibes only and keep smiling everyone. Have a nice weekend.